na marami sa kanila involved. No? Walang kaduda-duda yan. Ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldico, hirap na hirap pa silang banggitin. Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may mga mambabatas na sangkot sa sindikato na nasa likod ng katiwalian sa flood control projects. Isang palaisipan din para sa alkalde kung bakit hindi maituro na isa sa personalidad na sangkot sa anomalya si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But why is it that they're afraid to mention his name? Why? Ayon sa punong lungsod ng Baguio, ito ay dahil karamihan ng sangkot ay mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Pinuna rin ni Mayor Magalong ang aniyay sindikato sa pamimili ng mga mambabatas ng district engineer. Kasi kalimitan, alam nyo naman yung district engineer, sino namimili dyan? Ang namimili naman dyan, yung mambabatas, hindi naman si Secretary DPWH. Kasi ganyan na naging kalakaran. Bakit sila nagmimili? Kasi nga, nandun yung complicity. Nandun po yung sindikato. No? Kaya sa atin po, paano natin ma-address to? Again, the principle of transparency. Kamakailan naman ay nakatanggap ng imbitasyon mula sa Senate Blue Ribbon Committee si Mayor Magalong. Bagamat naniniwala ang alkalde na mas may kredibilidad ang investigasyon sa mataas na kapulungan, nais pa rin niyang humarap sa Kongreso na aniyay sentro ng usapin. So marami nagsabi sa akin na, ay Mayor, kawawa ka lang dyan sa House, puputaktihin ka. Sabi ko, alangan naman ako hindi pupunta sa alarman na ako pupunta sa House na wala akong bala. Siyempre nakaprepara din ako, no? Kaya, I am a soldier, and I came from a tactical unit, so I'm prepared to go to the battlefield. Giit pa ng punong lungsod, napakahalagang magkaroon na kaagad ng independent commission na mag-iimbestiga sa issue at masisiguro na magiging malaya ito sa impluwensya ng politika. Itinanggi naman ng alkalde na kumpirmadong kasama siya sa binubuong independent commission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May issue kasi dyan na nire-raise katulad yung sinabi ni Yusek Claire na palagay niya from her personal perspective, sabi niya kung pwede sa commission dapat walang politiko. Nagkataon naman na politiko ako, so kumbaga parang wala na ako sa qualification. So I would accept that. Binigyang diin ng opisyal na dapat kilalanin ng lahat ang mga personalidad na itatalaga ng Pangulo sa bubuuing Independent Commission upang maisakatuparan ang pangakong mapanagot ang mga sangkot sa korupsyon. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.